tayo ngayon sa San Juan City Hall kung saan nagsimula na po ang pagbebenta ng murang NFA rice. Mabibili po ito ng 33 pesos per kilo at 1,650 pesos ang bawat kaban. 50 kilos po yun, ano? Pero ito po, bawat isang pamilya, isang sako lang ng bigas ang maximum na pwede nilang bilhin. Kailangan magparehistro, may stub para matiyak po na isang kaban lang ang maximum na mabibili. Ngayon, kausapin natin yung ilang mga kababayan natin maaga nagpunta rito para makabili ng murang bigas. Ma'am, ba't pumila kayo dito para bumili ng bigas? Opo. Bakit po? Mas mura kasi makakatipid. Malaki ang tinipid talaga. Magkano ba yung dati Kasi nabibili? bumibili kami ng 25 kilos, 1,300. Oo. Pero ngayon, kung sa isang sako, nakamenos kami ng 600. So pumila ka ng maaga? Opo. Oo. Kami mag-asawa. Ano yung panawagan niyo sa gobyerno? Dapat matuloy-tuloy na may mabibili murang NFA rice? Opo. Kasi mas malaki po sa amin na mahirap na makabili kami ng ganitong murang Itong bigas. isang kaban, gaano katagal niyo ho ito? Kasi po tatlo kami, abutin na po ng isang buwan may git. Kung kayo masusunod, okay ba? Kung gusto niyo ba, mas marami pa sana pwede mabili? Opo. Para? Para di kami nahirapan, nakaimbak na yung buwan. Ayun, maraming salamat po. Yan. Yung, thank you, Nay, ha? At nakapila na siya, may stub. Ayan, nakapila na. Sige, Nay. Meron na silang stub. Babayaran na lamang nila yung, taga lang, hindi tayo makadaan dito. Babayaran na lamang nila yung biniling bigas, 1 sack, yung kanilang bibili. Andito si Agriculture Secretary Herman Chu Laurel at siya kasama siya sa nagbukas nitong pagbebenta ng murang NFA rice, 33 pesos per kilo. Ito sa ilalim ho ng food security emergency nga ng gobyerno sa layunin na may mabili mga murang bigas ang ating mga kababayan. At ito po sa local government ng San Juan, sila ho yung unang LGU na magbebenta ng murang NFA rice. Kaya pumunta si Secretary Laurel dito para makita na ito ho ay maipapatuwad. At talaga naman makikita ho natin na marami tayong mga kababayan na pumila agad dito ng maaga to make sure na may mabibili silang bigas. Dahil sabi nga ho ang isang pamilya, ang maximum na pwede niyang bilhin ay isang sakong bigas na nagkakahalaga naman ng 1,650 pesos. So, yun ang nakikita ho natin na pila. Matry lang natin na malapitan ito si Secretary Laurel na para malaman natin kung ano yung mga pakaharang ako sa iyo. Sige sir, dito ka muna. Dahil nga doon sa mga plano ho na pag-angkat ng sibuyas, meron pa tayong mga isda na pinaplano daw na angkatin ng Department of Agriculture sa layunin na mapababa ho ang presyo nito sa ating mga pamilya, maging affordable ika nga sa ating mga consumer. Busod na rin na medyo kakulangan nito sa market na siya nagdudulot kung bakit nagkakaroon ho ng pagtaas sa presyo nito. Kung nakikita niyo ando si Secretary Laurel at ang mga lokal na opisyal ng San Juan na nangangasiwa para nga ho dito sa bentahan ng murang NFA rice. Pupunta ko sana sa Secretary. Sir, Secretary, pwede ba kayo makausap, sir? Live po kami sa GMA 7. Pwede kayo makausap? Yeah. Sir. Ito na lang. Ito na lang. Sir. Ito na lang kasi Sir, good morning pa, Secretary. Ito pong bentahan ng murang bigas. Ito po para po sa lahat ng LGU. Gaano po yung ibibigay sa bawat LGU? Well, sa ngayon, una-una nagpapasalamat ako sa San Juan to be the first one in the country na ganito at may ganda ng sistema. Well, sa ngayon kasi sarami na stocks ng NFA na kailangan ma-move out. Sa ngayon, walang limit, parang race to finish muna yung ating programa. Of course, kung yung demand ay ng mga LGUs nationwide ay biglang tumaas, then we will have to set yung weekly limits na. So sinasabi niyo na marami tayong stock na sige, mas maganda ho na ma-distribute kagad yan. Magkakaroon pa ba ng ceiling talaga? Kasi yung sinasabi ho nila, ang bawat isang pamilya, isang sako yung maximum na pwedeng bilhin. Pwede bang mas tumaas pa doon? Madagdagan? Well, depende na yan sa bawat LGU. Okay. Dahil the DA cannot micromanage at sa marami ng LGUs all over the country. We leave it to the head of the mayors to decide na lang kung paano nila ma-distribute yan. Yung pong bentahan po yung pong inangkat natin sibuyas, sir, kailan po dadating?
Parating pa lang this week. This week po. So ano magiging impact niya sa presyo ng sibuyas? Dapat ho bumaba ng konti ang presyo ng sibuyas or at least hindi na tumaas. Oo. Kasi kanina nagpunta kami sa market, 160 ang bawat pulang sibuyas ang kilo. Ano yung nakikita natin magiging impact sa presyo? Bago ko dinesisyonan pumasok yung onion niya, umabot na ho ng 200 eh. Tapos nag-float sa 170, 180. So ngayon alam na siguro nila papasok na imported na kaya nag-160. Hopefully bumaba yan ng 130 to 150. Apo. Bukod sa sibuyas, ano po yung mga angkatin natin? Ay, may nakita ko may mga seafood products tayo na i-importin din. Nag-issue tayo ng bagong CNI for Certificate of Necessity for mga seafoods. Pero yan ay primarily doon sa mga not available sa Pilipinas. Okay, sa huhulihin. Except for the sardines. Yung sardines, pinili kong maisama dyan dahil ang pinakamurang source of protein ng isda na pwedeng bilhin ng mamamayan. At kung ipasok ng mga importers ng sardines dito, pwedeng benta lang yan sa retail ng 100 piso bawat kilo eh. Okay. So malaking bagay, makakatulong ho yun Kailan sa... po dadating yun, yung bago nyo sinertify Last week pa lang na issue yun, so mga 2 to 3 weeks pa yun bago dumating. Okay, salamat po. Si Secretary Herman Chu Laurel dito po sa pagbebenta po ng murang bigas dito po sa San Juan City. Kasama siya pa yung mga lokal na opisyal. Sabi nga, depende kung gaano po yung gustong bilhin ng mga LGU para maibenta nila ng mura sa kanilang mga constituents. At dahil marami pong stock ng NFA rice dito sa Department of Agriculture. Mula po rito sa San Juan City Hall, balik po tayo sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.